Hello mga ka-DIY, welcome to my channel. At kakamustahin natin si Aoyang ng MPPT. May 9 months ang sa akin to. Sa December, pag-iisang taon na ito. Matingnan yung loob. At maya maya ikakarasin ko na to. Siya nga pala, kung napapansin niya, merong box sa may screen dito. Pang ano nga ba yun, anti-butiki saka daga. Para yung ihi nila hindi direkta mahuhulog ko sa loob. Iwas kalawang, iwas corrosion. Kaya naglagay ako niyan. Ayan, pati gilid may screen. Yung mga pwedeng daanan ng mga butik eh. Okay, diba? Pati ito, tinipan ko. Saka ito, ala pa naman nakalagay na load dito ngayon. At ayan mga ka-DIY, natanggal ko na yung Aoyang MPPT. At grabe pala yung alikabok. So, tamang tama, malinisan na rin ng konti. Basta may fan, malakas talaga mag-alikabok. Di tulad ng mga SRNE na malalaki heatsink, low maintenance. Ayan. Yan, 4 na tornilyo lang, tanggal na. So, ingatan natin yung LCD. May flex sa loob yan. So, dahan-dahan lang. Ayan, tanggalin ko na. May pandikit pala itong yung wire ng screen o ng LCD, kaya hinandot ko ng konting cutter. Yung likod ng LCD nya. So, gilid na natin to. At ito na nga yung loob ng Aoyang MPPT. So mukhang solid na may pagkakagawa. Ayun na. IGBT daw yung gamit dito, hindi MOSFET. Di kasi ko yung expert pagdating sa electronic eh. Ayan. Ayan, may transformer na maliliit, dalawa. So, grabe din, laki ng heatsink yan. So, yan, meron siyang dalawang coil. Yan yung pinaka-MPPT niya. Tapos yung relay sa PB input, ito. Yan. Yung hinang nakaganda. Pulidong pulido. Yan. Capacitor, ala pa naman bloated. Ito yung pinakaano niya, yung thermal sensor. Nakarekta dyan sa heatsink. Yung kanyang fan nasa 90mm. So ano nga pala ito, yung version na 150 volts lang. Yung isa naman 230 volts. 60 na MPPT. Malinisan mo na ng konti. Gano'n nga ba kalaki yung coil ito? Ito, kumpara natin sa piso. Ayan. Grabe din yung laki niya. Solid. At ayan, natanggal na yung fan. So, malinisan na rin. At andito gagamitin ko yung vacuum lang. Kasi pag air compressor na industrial, meron siyang moist o kaya may halong tubig. Baka ma-damage yung MPPT. Kaya tamang buga lang. Itatak ng kanyang PCB. Aoyang o Aoyang HM6096. At ayan, naibalik ko na siya. Test fire. Ang kagandahan dyan, hindi nakawali oras niya. Siguro may built-in na CMOS battery.
Ay yung pag bukas ng parameters na ito, naipakita ko naman sa isang video. Pero ulitin natin. Yan. Sabay lang yung ito, enter o escape button sa cassette. Yan. Sabay lang, tapos 4 na 1 password. Enter. Enter. Tapos yes. At dyan pwede nyo nang baguhin yung mga parameters. Di ko na babaguhin ito dahil dyan na nakaset yan. Tapos dito naman yung mga basic. Long press nyo lang itong set button. Ayan yung backlight mode. Pwede nga kung gusto nyo delay off, keep on. Tapos yung oras ng load, ayan. Pwede nyo iset. Ito walang effective settings na ito. Settings today. Settings. So sa Wi-Fi naman, madali lang naman i-connect kung Wi-Fi version nyo sa inyo. Pag naka-steady na kulay blue na ganyan, nagsabi nakakonekta yan. Download nyo lang yun, Smart Life na app. Tapos yung cellphone, pag yari nyo i-download, open nyo lang yung location or yung GPS, saka yung Bluetooth. Ilibit nyo lang ng konti dito sa MPPT na ma-detect. Basic na basic lang naman. Siya nga pala, kamusta nga pala si Aoyang sa loob ng 9 months na ginagamit ko siya. So far, stable naman siya. Ang naging abira lang sa akin minsan dito, yung oras, may time na nababago. So ang ginagawa ko lang, pwedeng manual settings o kaya i-reconnect nyo na sa Wi-Fi ulit. Ginagawa ko sa Wi-Fi na mas madali. Sa application Smart Life, ano ko lang siya, remove tapos i-add ko lang ulit. Buso nang magsiset yung date sa kayo oras kaysa isa-isahin ko dito. At masasabi ko ay solid nung Aoyang, underrated. Sinasabi na iba, magaan daw ito, wala daw laman sa loob. Pero nakita naman natin, malalaki yung mga coil niya. Meron din palang si Aoyang na hybrid na MPPT. Sakali makaipon ay makabili sana ng isa. Yung 24 volts na 3000 watts. At yan lang po sa ngayon. Salamat po sa mga nanood. At sana ito magalit itong si Aoyang.